Kaming mag-asawa, lagi po kaming nag-aaway. Halos minsan, maghiwalay na kami. Para mapansin sila ng jowa nila, pinagsiselos nila. Hi guys, my name is Samia. Gumagawa ako ng mga videos about Pinay-Egyptian married life or Arab married life. So kung interested ka sa mga ganitong topic, please consider subscribe. These past few days, lagi lang ako nandito sa bahay, hindi ako naglalabas kasi medyo masama yung pakiramdam ko. Kaya naman wala akong masyadong mapapakita sa inyo. Winter nga dito sa Doha, Qatar, and sobrang lamig unlike sa mga nakaraang mga taon. Ngayon, sobrang lamig buong araw talaga kasi dito kapag nag-winter, sa gabi lang malamig and sa umaga sakto lang yung lamig. Kaya kung mapapansin niyo yung mga videos ko, lagi ako naka-jacket kasi nga kahit sa loob ng bahay namin malamig talaga. Siguro may effect din yung pagkakaroon ng snowstorm sa ibang bansa. Dito din kasi sobrang lamig kahit hindi nag-i-snow. And alam niyo naman, pag nasa Middle East, mainit talaga pag summer. Pero kapag winter, sakto lang din naman, hindi din siya sobrang lamig. But this time talaga iba. Dati kaya ko mag-t-shirt at short sa loob ng bahay kahit winter. Ngayon, grabe, dinadala ko yung heater kahit saan ako magpunta. At alam nyo ba, kapag ganitong season, ang hirap din talagang kumilos para ka kasing nag-hibernate. Yung kahit alam mong need mo nang tumayo sa higaan, hindi ka makatayo. Tapos konting kilos lang, lalamigin ka, tapos gusto mo na ulit bumalik sa higaan. Pero honestly, mas gusto ko talaga yung winter kaysa sa summer naman, no, Diyos ko. Kasi pwede kang makalabas kahit anong oras at maglakad-lakad kahit saan lugar. Kasi kapag summer dito talaga, nasa loob ka lang ng mall or sa bahay kasi hindi ka talaga dito makakapaglakad basta dahil sobrang init talaga. Pero dahil medyo masama yung pakiramdam ko ngayon, hindi ako masyadong makalabas. Pinipilit ko ngang lumabas dahil guys, sayang naman yung lamig, no? Dahil pag summer na, ayun, wala nang gustong lumabas ulit. Lahat kami nagtatago sa loob ng bahay. Malapit na rin palang mag-Ramadan. And guys, magkakaroon ako ng Ramadan vlogs every day. So, hintayin nyo yun. Magiging super active na din pala ako dito sa YouTube kasi honestly guys, nasa TikTok, Instagram, and Facebook ako. May mga short videos ako doon pero hindi naman siya related sa mga ganitong topic. Kasi more on shorts vlogs lang yung mga pinopost ko doon. Pero kung gusto nyong makita at i-follow ako, punta lang kayo doon. Ililink ko sa description box yung aking mga social media accounts. Kasi honestly guys, wala po kami kinikita sa social media dito. Sa FB, TikTok, Instagram, hindi po yan namamonetize. At wala din po kayong mga affiliates dito katulad sa Pilipinas. Dito sa Qatar, YouTube lang ang nagmamonetize ng mga videos. Guys, umorder kami sa Jollibee kasi nagutom kami. Mag-aalas 12 ng gabi ngayon and ayoko na din magluto. Kaya ayan, kain tayo. Ayan, kain tayo. Nagutom talaga ako kasi ewan ko ba, ngayong winter sobrang antukin ako tapos gusto ko din laging kumain. Tapos sobrang tamad kong kumilos as in. Alam niyo ba guys, tambay ako ng TikTok, lagi ako nandoon nag-i-scroll. And then one time, meron ako napanood na video, isang babae. Ang sinasabi niya doon is about sa pagsiselos ng partner. Bigyan ko kayo ng example. 'Di ba sa atin, may mga babae na kapag nag-away sila ng jowa nila, ang ginagawa nila para mapansin sila ng jowa nila, pinagsiselos nila yung jowa nila. Kung nakikipaglandian sila sa ibang lalaki, yung ganito ganyan, para mapansin sila. Yun yung ginagawa nila. And may naalala ko dito. Guys, kapag Egyptian or Muslim, Egyptian, basta yung mga ganun, wag na wag nyong gagawin yun. Kasi, red flag sa kanila yung ganong gawain ng isang babae. Kasi, para sa kanila, hindi yun maganda. Kung sa atin kasi, parang ang dating nun sa atin, parang,
simpleng pinagseselos lang natin para makakuha tayo ng atensyon, para ma-feel natin na nagsiselos yung partner natin, ganyan. Pero sa kanila, ang isip nila doon is masama kang babae, na easy to get ka, na ang isip nila na kapag iniwan ka nila sa isang lugar, or kung kunwari nagkaroon kayo ng konting problema, ang iisipin nila agad sa inyo, manlalalaki kayo. So, para sa kanila, hindi yun magandang example. Kapag pinakitaan nyo sila ng ganun, ayaw na ayaw nila ng ganun. At wag na wag nyong gagawin. Kung gusto ninyo na kunwari, gusto nyong maging seryoso sila sa inyo, maging, alam mo yung pakasalan nila kayo, wag na wag nyong gagawin yun kasi iba ang culture nila sa atin, iba yung takbo ng isip nila sa atin. Kung para sa atin, parang simple lang yun, gusto mo lang magpapansin, para ma-feel mo na nagsiselos yung partner mo, ibig sabihin parang ma-feel mo na mahal ka niya kasi nagsiselos siya sa kanila po, hindi ganun. Iba po yung dating sa kanila nun. Ganon din yung topic nung babae dun sa TikTok. Ganon din, parang may nag-message or may kakilala siyang ginawa yun, ganyan. Iba po kasi yung ugali nila. So wag niyo na wag niyong gagawin. Ang pagkakatanda ko, ang sabi pa doon parang napatay yung kalahi natin. Parang ganun ata. Kasi guys, iba talaga sa kanila yung ganung style. Hindi sila katulad sa atin na parang simpleng bagay lang yun. Sa kanila, malaking bagay yun. Kaya lagi po natin tatandaan na magkaiba po yung kinalakihan natin, ang culture natin, at ang the way natin mag-isip. Kaya kailangan talaga kilalanin nyo muna yung mga partner ninyo at kailangan yung paliwanagan yung mga bagay na para sa atin is simpleng bagay lang. At kailangan nyo ding alamin yung mga bagay na hindi nyo pwedeng gawin. Para na rin sa mga ikaliligtas ninyo. Hindi natin tatandaan guys na kapag nakapangasawa tayo ng ibang lahi, automatic isipin natin agad na magkaiba po yung kultura natin at iba po sila mag-isip sa atin. Dahil kahit na alam natin na mahal nila tayo or mahal natin sila, dapat maintindihan din natin yung ating limitation dahil nga magkaiba kayong lahi. Kaming mag-asawa, lagi po kaming nag-aaway. Matitindi po yung mga awayan namin. Halos minsan, maghiwalay na kami. Pero may mga bagay kaming hindi ginagawa. Alam niya yung limitation niya. Alam niya yung hanggang dun lang yung kaya niyang gawin. Dahil kapag may ginawa pa siyang mas higit doon, alam niyang hiwalayan na talagang totoo. Same sa akin guys. Kapag nag-aaway kami na matindi, hindi din naman ako gumagawa ng mga bagay na alam mo yung mas magpapalala sa away namin. Katulad ng ganun, na makikipag-flirt sa ibang lalaki para lang masabi na mapagselos ko yung asawa ko or mabigyan ako ng atensyon o magalit ko siya. Yun, ganun. Kumbaga, ma-provoke ko siyang mas lalong magalit sa akin. Ayun, hindi ko yun ginagawa kasi problema lang din yung ganun guys. And hindi natin alam kung ano yung magiging reaksyon nila. Katulad nga nung kwento dun sa video na napanood ko, napatay nga daw ata yung kalahi natin ng Turkish yung lalaki. So, ayun guys, kailangan alamin nyo din yung mga kilos ninyo kung okay lang ba yun. Kasi minsan talaga yung akala nating simple lang para sa ibang tao, hindi pala.